Kap, Assalamualaikum po. Good morning. Waalaikumsalam. Good morning, ma'am. Pwede po kayo magpakilala? Ako si Abdullah Johan. Presently, barangay chairman ng Barangay Tubig ng Palyan. Pwede nyo kaming kwentuhan paano kayo nabubuhay dito sa inyong barangay po. At paano nyo po napapanatili ang peace and order dito sa inyong barangay? Speaking of kabuhayan namin dito sa Tubig ng Palyan, ang karamihan sa amin or majority ng mga constituents ay ang kanilang kabuhayan mostly sa market sila nakabase. Maraming mga vendors, mga fishermen, at saka mayroon din mga under construction. Regarding sa peace and order, unang-una nagpapasalamat kami sa PNP, and sa mga AFP tulad ng mga Marines, at saka sa particular ng barangay mayroon kami mga BIPAT tumutulong, rumoronda sa aming barangay to maintain the peace and order. May mga drug surrender na po ba tayo? Drug trade na po ba yung barangay natin? Regarding sa drug trade, hindi pa man yung Tubig ng Palyan hindi nakasama kasi mahirap. Kaya mahirap, yung Tubig ng Palyan parang nasa downtown na siya. Nag-boundary na kami pati poblasyon. Pag sa downtown, mahirap i-control yung mga regarding sa drugs man. May mga mahuli at mayroong mga umuumpisa naman magbebenta. May mga drug surrender po ba tayo? Ilan po? Wala akong data pero ang pagkakalam ko meron din sa mga previous administration until the present. Naka-undergo na sila CBRP? Wala pa? Wala akong knowledge naman. Siguro meron na rin. So may school kayo dito sa inyo? Yung school nakapasok sa barangay namin marami. May elementary Tubig ng Palyan School, mayroon high school, Prep High, DepEd, under ng Tubig ng Palyan. Boundary kami pati halo pati poblasyon, saka Science High, mayroon din mga Islamic school, mga madrasa, at saka ibang mga elementary school. So ano yung mga support, sir, na binibigay po natin sa itong education sa mga masta, sa mga students sa school? Ano po yung mga support ng barangay? Tulad sa barangay Tubig ng Palyan Elementary School, tumutulong kami kung ano yung kailangan ng kanilang pangangailangan ng school. Tulad sa utility, may counterpart kami ma'am, mga garbage, trash beads, at saka sweldo, yung honorarium ng utility, may counterpart kami doon. May daycare din kayo? Mayroon daycare ma'am, meron. At saka marami kaming mga project for the benefit of the constituents of Barangay Tubig ng Palyan. Mayroon kaming mga water supply. Wow! At saka street light, meron kami. Solar. Hindi solar ma'am, nakadepend sa tower ko. Almost 200 units sa Tubig ng Palyan na ikabit namin. At saka yung mga maliit na daan, pathway, roads. So pag may mga taga-Tubig ng Palyan humihingi ng tulong, so pinaplano namin yung kung paano magawa yung mga daan nila. At saka footbridge. Yung footbridge naman sa amin, dalawa lang yung nakapasok sa Tubig ng Palyan. Kaya madali naming i-maintain. At saka tumutulong din si Mayor sa paggawa. So, how many sitios you have here in your barangay? Based sa data ng PSA, nasa 6,211. Hindi po kalaki. Ilan ang registered voters mo, Kap? Nasa 4,400, if I'm not mistaken, 4,442. So, nakakapag-landslide po siya ng congressman cover pati ng mayor's election. Dahil yung kalaki registered voters si Kap. And then, Kap, with regards naman po sa health center, sa health ninyo, may RHU kayo. Ano yung mga tulong na binibigay niyo po? Mayroon kaming rural, maliit naman. Maliit lang. 24 hours birthing clinic? Parang
every other day. So, ano yung mga tulong na binibigay nyo, Kap? In case emergency, may mga sakit sa layat niyo, anong ginagawa niyo? Tumutulong din tayo, ma'am. Mayroon tayong mga tinatawag na DHW, Barangay Health Worker. Parang pito yung sa amin. At saka may na-assign na dyan na midwife. Isa yung register, dalawa yung underboard. So, pati sinasahuran nyo, sila bibigay kayo ng sila, allowance. may sila, honorarium, galing sa barangay. Wow, galing. Meron ding blessing na dumating. Ang kaso lang, alam mo na yung tubig pala, maliit na yung area. Kailangan may lupa na at saka kailangan ng donation. So wala kaming ma-avail na lupa ganun na may naibigay. Irisofrac. Paano yan? Irisofrac. Again? Irisofrac. Pwede naman yun. So, Kap, anong araw yung paglilinis ninyo dito sa inyong barangay? Regarding sa street sweeper, ma'am, daily. Wow! Daily. At saka yung sa amin, yung iba, ma'am, ibang barangay, yung street sweeper, nakadepend lang sa along the road. Kami pati mga iskinita, mayroon kaming kinuha ng mga street sweeper. Tumutulong. Wow! So, Kap, any message natin para po sa taong bayan ng Tubig Mampalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga taga Tubig Mampalam. Panawagan regarding sa this coming election. Ilang araw na lang, 9 days na lang, election na. Kahit wala tayong kalaban from barangay chairman down to Pagawad, as well as the SK, wala din kalaban. So pag may oras kayo, punta kayo, boto kayo doon sa ating precinct, sa inyong mga precinct na assign. So, panawagan natin para sa ating Presidente Bongbong Marcos at sa ating Vice Presidente Inday Sara. May gusto kayo iparating? Sa Presidente, wish ko lang na maganda ang kalabasan ng ating administration. Kasi ngayon parang magulo regarding lang sa ma'am, sa bigas. Nahirapan yung mga tao. Kasi ang target ni Pangulo na ibaba, pero iba yung naging output. Sana in the future or as soon as possible na maitupad niya or makamit ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na ibaba ang regarding sa agriculture, na ibaba yung presyo ng bigas at saka sa ibang mga problema na dito sa ating bansa sa Pilipinas. Ilan? Ayun.